agri-friends. Welcome to Waring Abraham Homesteading and Rabbitry. Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Medyo natagalan na naman yung kasunod ng vlog natin pero nandito tayo ngayon para mag-vlog at pag-usapan natin yung tinatawag nating selection. Ano ba yung selection sa animal production or ano ba yung selection sa pagpapadami ng mga animal. So ayun guys, sa video na ito, yun yung pag-uusapan natin. So ayun guys, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, mag-subscribe ka na tapos i-click mo yung notification bell para updated ka lagi sa mga vlog natin. So ayun guys, ano ba yung selection? Ang selection guys is ito yung pinaka-importanting process sa breeding. So ang selection guys, ito yung pagpili natin sa mga susunod na generation na maggagawing nating breeder. So ano ba, bakit ba, gaano ba ka-importante ang pagsiselect ng mga animals? Ito guys is napaka-importante kasi ito yung magiging foundation ng ng breeding natin. Siyempre, ang selection is pagpipili ng mga magagandang klaseng animals natin or rabbit natin para gagawin natin susunod na breeder, susunod na doe or susunod na buck. So, ngayon guys is ipapaliwanag ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung mga natutunan namin sa animal breeding. So, ang selection guys, may dalawang klase. Una, ang natural selection. Ito guys is nangyayari sa sa mga colony. Alam naman natin is may nag-e-exist ng breeding na colony dito sa Pilipinas. Yung sama-sama yung mga rabbit, sama-sama ang doe, sama-sama yung mga buck sa isang malaking kulungan, nagme-mate sila nung kanya-kanya. So yun guys, tinatawag nating natural selection yun. Bakit ba natin natawag na natural selection yun? Kasi pumipili yung animals natin or yung rabbit natin, siya mismo ang pipili para ikasta or i-breed yung isang doe. So walang human intervention doon. Parang sa wild guys, ganun yung yung setup. Yung animals yung pipili sa doe niya kung sino yung i-breed niya. So ayun ang natural selection. Ano nga ba yung disadvantage ng natural selection? Syempre, pag natural selection, hindi natin alam kung sino yung naglahi dun sa doe na yun. Kasi nasa colony sila eh. Wala tayong proper bookkeeping or proper record keeping. So, yun yung nakikita kong disadvantage ng natural selection. Tapos, hindi rin natin maiiwasan dun ang inbreeding. So, syempre, pag natural selection yan, kahit anak niya yan, kahit tatay niya yan, kahit nanay niya yan, is imimate niya. Yun yung downside ng natural selection. Guys, ang pangalawa is artificial selection. Ito guys, ito yung typical or lagi natin ginagawa sa mga rabbitry natin. Tayo, yung breeder, yung may-ari ng rabbitry, ang pipili kung sino yung ibibreed ni buck 1 sa mga lahat ng doe mo. So, ikaw ang pipili, dadalhin mo si doe kay buck, tapos ibibreed niya. So, ang tawag doon is artificial selection. Kasi may human intervention, pinapakialaman natin. Minamanipulate natin kung sino yung ibibreed ni buck. Tapos pipili tayo kung sa tingin natin kung sino yung magandang sampahan niya sa mga doe natin. Yun ang tinatawag nating artificial selection. Guys, ano ba yung magiging basehan natin sa pagpili ng ng mga next breeder natin or breeder stocks natin? So unang-una, ang titignan natin is ancestors. Kung saan sila nanggaling, kung saan sila nagmula, kung galing ba sila sa pure breeding, galing ba sila sa crossbreed, galing ba sila sa grading up, galing ba sila sa inbreeding. Napaka-importante guys na malaman muna natin kung saan sila nanggaling para alam natin kung saan sila magandang ibangga. Siyempre kung ang ancestors niyan is galing sa Lionhead cross ng New Zealand, siyempre, medyo off tayo dun sa pinanggalingan niya kasi lalo na kung ang production natin is meat. Napaka-importante guys, yung ancestor kasi guys, ito yung mga ninuno niya. Yung mga parents niya, tapos yung grandparents niya or yung lolo't lola niya, tinitignan natin dun kung ano yung breed na pinanggalingan nila. Kasi dun magbabase din ang outcome ng breeding natin. Kasi malaking contribution yung pinanggalingan ng mga gagawin nating breeder. So, pangalawa guys, yung individuality. Ano ba yung hinahanap mo sa isang animals? Kung ako kasi guys, ang ginawa ko dito, ang hinanap ko is yung red eye, puti sila, tapos maganda yung pangangatawan. So, yun yung naging 3 factor na na ginawa ko para makapili ng Bakit ba ginawa ko yung yung pagpili ng dapat kulay puti sila, red eye,
tapos magaganda yung pangangatawan. Kasi guys, gagamitin ko sila sa breeding. Gagamitin ko sila sa grading up. Gagamitin ko yung mga California, New Zealand, tsaka mga US line California natin. Mas madali nila ma-express yung lalabas na mga anak sa kanila. Siyempre, kung red eye to red eye yung i-cross natin sa pure New Zealand tsaka pure Californian, siyempre, mas magiging dominant yung hinahanap natin na red eye. Tapos puti yung kulay niya. So, bali ganun ang ginawa kong ginawa kong category or ginawa kong basis para maselect ko yung mga mga doe na to. Bali mga doe to guys. So, ngayon under sila sa observation kung mas okay kung lalaki pa sila sa laki na to. Pero pag kasi ginagawa nating breeder, dapat mini-maintain natin yung dapat less than 3 kilos sila para mas okay sila sa breeding. Ito guys is sarili kong kagustuhan na hindi sila bibigat sa 3 kilos kasi yung minsan pag bumigat sila sa 3 kilos medyo nahihirapan tayo magpasampa kasi medyo mataba na sila nun. So yun guys, after ng individuality, after ng ancestors, yung mga pinanggalingan nila, ang titignan natin yung progeny test or yung makikita natin to guys sa bookkeeping or record keeping. Matitrace natin to kung okay ba silang mag-anak, tapos yung mga anak ba nila is mabilis lumaki or nabubuhay. So napaka-importante din guys kung ang gagamitin nating future breeder is compatible yung doe tsaka buck na ipagsasama natin or i-breed natin. Kasi may progeny test tayo na ginagawa kasi minsan guys pag yung pinili nating doe tsaka buck minsan hindi compatible, minsan yung mga anak nila is hindi nabubuhay or yung mga anak nila is very poor performance o mababa yung performance nila sa paglaki, sa animal selection or selective breeding. Siyempre, ang tinitignan natin is yung nakikita ng mga mata natin. Hindi naman tayo tumitingin sa genes kasi hindi natin alam yan. So, ang ginagawa natin, tinitignan natin is yung phenotypic values. Ano ba yung phenotypic values na sinasabi natin? So, ito guys, ito yung breeding value. Ito ba yung yung pag binread natin siya is medyo malaki yung kikitain natin or may value siya or may may halaga. Ganun ang isang tinitignan natin. Tulad for example, kung may mga local New Zealand ka kinocross mo sa local New Zealand, 'di ba yung value natin is medyo mababa. Pero pag binread mo 'yan sa pure Californian, kinross mo sa or in-upgrade mo siya sa sa local New Zealand or yung local New Zealand in-upgrade mo siya sa pure breed na Californian, tataas yung value, di ba? Tataas yung breeding value natin. Yung magiging offspring nila or magiging progeny nila is medyo mahal compared dun sa local New Zealand. Yun yung tinatawag nating breeding value. Pangalawa guys, yung trait ratio. Ano ba yung mga traits na gusto nating makita sa isang animal? Siyempre, kung yung, para sa akin, kung tatanungin nyo kung ano ba yung magagandang traits na pwede nating makuha or magandang alagaan sa mga isi-select natin. Para sa akin, unang-una, yung economical traits, yung mabilis lumaki, mabilis yung magandang pangangatawan, tapos yung pag-convert niya into feed to muscle, maganda. So, yun yung nakikita natin. Tapos yung tinitignan din natin para sa akin ngayon, napaka-importante yung color ng rabbit kasi mas mabili yata ngayon ang red eye white or yung ruby-eyed white na rabbit kasi ginagamit sila pang cross sa mga pure New Zealand tsaka Californian. Kasi guys, pag red eye rabbit, kinross mo sa red eye, mas dominant talaga lalabas na na puro red eye yan. Pero hindi 100% guys lalo na kung yung doe mo is upgraded lang. Syempre may mga carried genes sila na iba compared dun sa puro na solid talaga yung yung lahi niya. Pangatlo guys, tinitignan din natin yung transmitted abilities. Ito ba yung characteristic niya or traits na maganda niya is pwede niyang i-transfer sa mga magiging anak niya. Napaka-importante ito guys kasi isa ito sa dahilan kung bakit tayo nagbi-breed para yung magagandang traits ng parents natin is malipat natin sa mga anak nila kasi hindi naman habang buhay is buhay yung magagandang breeder stock natin. Kailangan natin ng mga susunod na generation para sila yung papadamihin natin sa susunod na panahon. Guys, ito pala yung mga sinasabi nating dumaan sa selection natin or dumaan dun sa
ano natin, desire natin or dumaan sa ano natin sa standard natin, pumasa sa standard natin. Although hindi ganoon ka taas yung standard natin kasi mga graded lang to. So para sa akin, pasado na sila kasi yung laki nila okay for dough. Tapos yung ano nila, yung itsura nila tulad ng mga yan is mga ano, mga red eye. So ayan guys, ideal sila for ano, for grading up sila for ano sa mga ano natin, sa mga pure New Zealand tsaka Californian natin. So eto guys, back pala siya kaya lumilipat sa kulungan. So eto sila. Tapos meron pang isa dito. Ayan. Pa tayong mga ano, mga sinelect natin dun sa loob. So nandun sila sa loob. Tara pasukan natin. So bali guys, eto yung mga kasama. Medyo mahina yung boses ko kasi may mga mag-aanak dito kaya medyo ano natin, ininaan ko yung boses ko. So bali ito yung mga kasama nung ano guys, ito yung mga kasama nung mga sinelect natin. Ito medyo ano, matanda sa kanila. So ito sila. Siguro umaabot ng ano to, more or less mga 3 kilos yung mga dough na na-select natin. So ano guys, sa ano naman sa dough, para sa akin, base sa ano, sa experience ko, mas maganda na mas mababa sila sa 3 kilos before breeding kasi nga para hindi sila mahirapan magbuntis. Tapos pansin ko din pag less than 3 kilos sila is bumibigay sila agad. So para sa akin guys, ito yung ano, ito yung experience ko, ito yung ano, yung mga na-experience ko dito sa rabbit tree, lalo na sa breeding guys. Pag masyadong mabigat ang dough, expect mo na yan, hindi siya masyadong bibigay. Hindi madaling bumigay sa mga buck natin. Tapos yung buck natin is mapapagod na siya, tapos hihinto na siyang magsampa. Tapos pwede pang sanhi ng ano, baka mapilayan yung mga dough natin tsaka yung mga buck natin pag sobrang bigat. So ayun guys, in order to na makapagparami tayo ng mga quality rabbits, dumadaan dapat tayo or nagpa-practice tayo ng ano, ng selection or selective breeding. Kasi guys, dito sinasala natin yung mga magagandang katangian or traits ng isang animals. Kasi hindi porket pure breed na dalawang parents yan is minsan naglalabas din siya ng ano, ng inferior or yung mga maliliit na mga anak. Syempre, ang ginagawa natin doon, kung ang practice mo talaga is massive selection, ang iba ginagawa nila is hindi nila linalabas sa farm yun. Kinakatay nila. Tayo hindi naman massive or hindi naman ganun kataas yung standard natin sa selection. Basta maganda yung pangangatawan, mabilis lumaki, namimit niya yung 3 kilos, para sa akin okay na yun. Kasi guys, base nga sa experience ko, pag mas mabigat yung gagawin natin breeder is nahihirapan tayong mag-breed. Ang ano guys, ang selection naman, ang pinaka-advantage nito is yung mga quality rabbits or yung mga kagustuhan mong magaganda yung traits, yun yung napapadami natin. So, ayun guys, yung mga susunod na video natin tungkol sa pure breeding, cross-breeding, grading up, tapos 3-way crosses, yan guys, mapag-uusapan na natin yan. Tapos tuturuan namin kayo kung paano mag-compute ng mga yung mga percentage nung ano, nung kunwari, pag kinross mo yung F1 sa pure breed, kinross mo yung F1 to F1, ilan yung percentage ng bloodline niya. So, ayun guys, tuturuan namin kayong mag-compute. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa YouTube channel natin. Muli, ako si Maginong Magsasaka, bumabati sa inyo na magandang buhay. Bye guys, see you next vlog. God bless!